Ayan guys, ngayon magluto naman tayo ng binagoongang manok. Ang gagawin natin ay hugasan muna natin ng maayos yung mga hiniwa nating manok. Tanggalin lang natin itong mga taba-taba ng manok, kung tawagin sa amin ay buno. Ngayon ay pipigaan natin siya ng 2 pirasong kalamansi. Bali 130 pesos ang bili ko sa manok na ito. Sobra kalahati yata to, pero di ko alam yung presyo ng manok magkano. Basta may nakita lang ako sang pitso na may kasamang 2 pakpak, kaya yun ang binili ko. Ngayon maglagay lang tayo ng paminta na hindi masyadong durog at maglagay din tayo ng rock salt. Konti lang asin lalagay natin dahil maalat na yung bagoong na ilalagay natin mamaya. At maglagay na rin tayo ng Knorr seasoning. Isa ito sa nagpapasarap ng ating lulutuin ngayon na binagoang manok. Ayan, nahalo-haloin lang natin para mag-mix lahat ng ating mga ingredients na nilalagay natin. At imamarinate lang natin siya ng mga 30 minutes para manuot talaga yung lasa sa laman niya. Ayan, habang nag-aantay tayo ng 30 minutes ay maghiwa na tayo ng bawang, sibuyas. 4 na butil na bawang at saka 2 sibuyas lang hinihiwa ko dito. At mayroon din tayong 1 pirasong siling haba dito. At maghiwa din tayo ng 2 pirasong kamatis na katamtaman lang ang laki. So ayan, nakahanda na ating aromatic. Ayan, ito pala ang gagamitin kong bagoong Barrio Pista ang brand niya, tapos sweet flavor. Ayan, maghiwa na rin tayo ng talong. So unang hiwa ko nga, mayroon palang nagmimina sa ilalim ng talong. Ayan, makita ninyo. Di talaga maiwasan sa mga talong na may ganyan. Kaya huwag kayong bumili na isa lang or 2. Kailangan 5 para sigurado talagang may matitira sa'yo. Ayan, nakaready na lahat ang ating panlahok sa ating lulutuin na binagoongang manok. At maya-maya lang kaunti ay magluluto na tayo. Una-una ay pipirituhin ko muna itong hiniwa ko na talong. Ayan, luto na yung kabilang side. So babalik na rin natin. Medyo sumabla tayo konti dahil sa bandang gitna ay malakas yung apoy. Kaya kung makita nyo, medyo toasted masyado yung nasa gitna. Pero okay lang yan, hindi pa naman masyado sunog. Ayan, magdagdag lang ako ng mantika dahil ang sunod nating prituin ay ang ating manok. Ang gagawin natin ay stir lang natin ito ang ating manok at antayin lang natin hanggang maging brown ang magkabilaan. Kahit ganito lang ka brown yan, okay na yan, at babaliktarin na natin lahat. Sa ganitong procedure ay matatanggal natin ang lansa ng ating manok. So ayan, takpan muna natin at antayin natin na magiging brown din ang kabilang side. So ayan, check natin. So kung makita nyo, medyo brown na rin ang kabilang side. So pwede na nating ihahon to sa kahirapan at magsisimula na tayong magluto. Ngayon, ibang pan na naman ang gagamitin natin, yung medyo malaki-laki at malalim, at kukuha tayo ulit ng kaunting mantika lang na pinagprituhan natin ng manok. Una nating igisa ay itong bawang. At antayin lang natin siya na matosta kaunti. At kapag medyo brown na, isusunod na natin ang sibuyas na pula. Mikos-mikos lang natin kaunti hanggang pareho na silang matutusta. At isunod na natin ang kamatis. Ayan, mikos-mikos na naman natin ulit hanggang maluto yung kamatis. At maglagay na din tayo ng siling haba. Ayan, at kaunting mikos-mikos lang at maglagay na tayo ng bagoong. Ayan, maglagay lang ako ng 1 kutsarang bagoong. Medyo marami-rami na rin to, pero depende sa inyo kung gaano karaming ilalagay yung bagoong. So itong ginamit kong bagoong ay timplado na siya, so hindi na siya masyadong maalat. So, nabili ko to sa grocery store. Kung gusto nyo bumili na pang 1 timpla lang or 2, mayroon silang sachet. So kung gusto mong maramihan, mayroon silang nasa bote. So ayan, medyo durog natin kamatis. So ilagay na natin ang ating chicken. Ayan, halo-haloin lang natin ng mabuti para ma-mix ng maayos ang ating aromatic sa chicken. Ayan, kung nakita nyo, nami-mix na natin maayos dahil medyo pula na tingnan ng ating chicken. So ngayon ay maglalagay lang ako ng bitchin dahil isa yan sa nagpapasarap ng ating niluluto. At yan, maglalagay ako ng 1 basong tubig dahil palalambutin natin itong ating chicken. Ayan, takpan muna natin at hayaan natin siyang kumulo hanggang lumambot. So ayan, pagkalipas ng ilang minuto, sigurado ako malambot na to. Siyempre, tikman natin to, baka kulang yung alat niya or ano ba ang kulang para dagdagan natin. So yun nga, nakulangan ako sa alat, kaya nagdagdag ako ng kaunting asin. Depende na sa inyo, pwede namang patis din ang idagdag nyo. Pero may bagoong na nga to, so asin lang ang idagdag ko. Ayan, itutuloy lang natin ang pagpakulo hanggang mag-reduce ang kanyang sabaw. So ayan, medyo nag-reduce na ang kanyang sabaw. So pwede na natin ilagay dito ang talong.
Kaunting halo na lang to at dandahan tayo sa ating paghalo dahil medyo malambot na yung talong, baka madurog. So ayan, luto na ang ating binagoongang manok. So bago natin iahon to sa kahirapan ay siyempre tikman natin ulit kung okay na ba talaga ang timpla. So sa palagay ko okay na, kaya ahonin na natin to. At ayan, isi-serve na natin para makapag-almusal na tayo. So ano pang hinihintay nyo guys? Gagawa na rin kayo ng ganitong style sa pagluto ng manok. Binagoongang manok. Napakasarap nito guys, promise. Hindi lang masarap, napakadali pang lutuin. Ayan, ano pang hinihintay nyo? Magluto na rin kayo. At syempre, alam nyo na ang kasunod nito. Hindi natin may kuya namin. Pwede kasi mag-vlog na kayo, bago nyo nalagyan ng sili. Kaya mga